Hello po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo at sa lahat po ng mga nandito ngayon sa Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod na si Mr. Rio. Ang dami pong nag-aabang ng updates tungkol sa Pabunan Doctors at sa kanilang FAI. Kaya naman sige, bibigyan ko po kayo ng update dito sa #randombalitaan, update sa mga ginagawa ng ating pamahalaan. Pero dahil finale natin ang update sa FAI, punta po muna tayo sa iba pang random na balita. Unahin na po natin ang napakagandang ginawa ng mga kapatid natin sa Armed Forces na nag-donate ng ilang bahagi ng kanilang sweldo para masuportahan ang ating gobyerno na malabanan ang pagkalat ng COVID-19 sa ating bansa. Kayo po'y nagpahayag ng intensyon na i-donate ang bahagi na inyong salary para sa efforts laban sa COVID-19. Kagustuhan pong makatulong sa ating kapwa Pilipino at sa ating pamahalaan. Sec Martin, this is not the first time. Napakarami ng pagkakataon na nagdaan na ginawa natin ito sa bagyong Yolanda, bagyong Pablo, sa pagputok ng Bulkang Taal. Ang ating mga kagawad ng Armed Forces ay nag-donate ng kanilang subsistence allowance, which is equivalent to 1 month or 150 pesos per day. Ito po ay likas sa mga Pilipino. Ang inyong naman sundalo ay bahagi rin ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat sa inyo, sir. Saludo po ako sa inyong kabayanihan. The best po kayo. At tingnan naman po natin ang napakagandang mga programang inilunsad ni Cebu Governor Gwen Garcia. The statements ng DSWD Region 7 na dili tanan makadawat. Meron namang program yung DOLE camp at saka yung TUPAD BKBK equivalent to 4,040. At saka meron din pala, bago lang ito na program sa DOTR, which covers yung PUV drivers, even tricycle drivers. Meron din sa DA, pwede makakuha ng loans yung mga marginalized farmers and fisher folks up to 25,000 pesos. So, yung hindi mabibigyan ng DSWD SAP, pwede natin maipasok dun sa ibang program. Tama po kayo, Gov. Tandaan po natin, hindi po ito 18 million individuals, 18 million families ang pinag-uusapan natin. Gov, you also launched a vegetable gardening program, Sugbusog. Let's be productive while we're all on ECQ. Magbibigay kami ng free seeds. These are seeds for mga gulay, vegetables. Para lalo silang ma-encourage, we told them na, sige, we will do this on a competition basis. Magko-compete yung mga households. Pwede nila i-download. Meron tayong binuksan na page, Sugbusog, i-download yung mga pictures sa ginagawa nila. Nag-suggest yung mga mayors na we also put up a competition on a purok basis. Sa mga panahong ito, kailangan siguro ay bumalik din tayo sa basic agriculture. Gov, nagbukas po kayo sa provincial capital, sa government po ng tindahan sa Kapitolyo. There is cash na maibibigay doon sa mga pamilya nga. Itong social amelioration program, anong gagawin sa cash? Pag mahal naman yung bilihin, meron pa rin masyadong mataas yung presyo pag hindi kaagad-agad yan na mamonitor. So practically, we are subsidizing the prices of these necessities. Ito yung tinatawag na tindahan pampalugi. Magandang project po yan, ma'am. Sana matularan po kayo ng iba pang mga probinsya at LGU. Wow, napakaganda po ng mga programang ito para maging productive tayo habang sumasailalim tayo sa ECQ. Good job, Governor Gwen Garcia. The best po kayo. At sana ma-feature din ng ating butihing PCOO Secretary Martin Andanar ang iba pang mga opisyal ng gobyerno na may ganitong ka-creative na programa. Para magkaroon din ng ideya ang iba pang mga opisyal ng gobyerno sa iba't ibang dako ng lugar sa Pilipinas na siguradong makakatulong sa kanilang mga kabayan. At ngayon, simulan na po natin ang update sa Pabunan Doctors at kanilang FAI. Game? Nagkaroon kami ng meeting last April 8 together with Sir Mario Marcos at iba pang mga personalidad na handang suportahan si Doc Willie Fabunan para makatulong sa mga nagpositibo na sa COVID-19 sa ating bayan. During that day, nakapagpasa sila ng mga requirements sa FDA. Kaso na-delay ata ang payments pero na-send din ulit ng araw na yon. First time kong na-meet sina Dr. Willie Fabunan ng mga oras na yon. And it is an honor to meet him and his family at San Marcelino, Zambales. May mga pasyenteng napagaling si Doc na pinakausap kay Sir Mario Marcos.
at masaya siyang nalaman ang mga kwento ng mga pasyente. Ayon kay Sir Mario Marcos, habang nag-uusap-usap kami ng meeting na yon, pinapadala niya kay Senator Bongo ang aming mga napag-uusapan. So meaning to say, updated si Senator Bongo sa aming mga pinag-uusapan. May mga tumawag kay Doc Willie ng mga oras na yon na willing silang magpa-test ng FAI dahil marami ng PUIs and nag-positive sa kanilang samahan. Pero di ko na babanggitin kung sino ang mga to, kung saan gaganapin ang test at kung kailan para iwas sabotahe po tayo. Okay po ba? Pero ito ang sigurado ako na may go signal ang FAI test na yon ng mga samahan na yon dahil marami na rin sa kanila ang nahihirapan. Pag nangyari ang test na yon, ewan ko lang kung iaalaw ba nila akong sumama para sana makunan ko ang resulta ng test. Pero susubukan ko silang mapakiusapan ng makasama ako para ma-update ko po kayong lahat. During that meeting, naramdaman ko ang willingness ni Doc Willie Fabunan na makatulong para maresolba ang pandemic problem na ito, hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Kaya naman it is an honor to be part of their journey na makatulong sa mga COVID-19 positives dito sa ating bansa. So I'm happy to update everyone na hindi man po ganun kabilis, at least umuusad po tayo. And it's very unfortunate na inabutan po tayo ng Holy Week, kaya nakasarado ang office ng FDA. Kailangan po kasing ma-lift ang cease order laban sa paggamit ng Fabunan antiviral injection at para magbukas sila ulit ng clinic nila. Dahil kung maaalala ko, naikwento nung wife ni Doc Willie Fabunan kung paano siya dinala ng NBI nung pinapatigil ang kanilang operasyon ng FDA. Dahil napagbintangan sila na kanila ang Prodex B na kumakalat sa social media. Ayon sa wife ni Doc Willie, sinelyuhan ng kanilang FAI para hindi nila magamit. So nagsarado na lamang sila kasi useless eh. Yun ang gamot na ginagamit nila na pinupuntahan ng mga tao eh. 'Di ba? Anong silbi na magbubukas sila tapos wala silang gamot? Kaya nagsara na lamang po sila voluntarily. So yun po ang napagdaanan nila bago lalong pumutok ang FAI nila sa social media. Nakakalungkot, 'di ba? Kung sino pa yung tao na nakakagaling, sila pa yung hinaharas para patahimikin. Kaya naman suggestion ko ngayong na-expose na po sila lalo sa publiko ay maprotektahan sila at magkaroon ng security para masigurado ang kanilang kaligtasan. Dahil sa gitna ng krisis na ito, sila lang po ang nakikita kong pag-asa natin para masolusyonan ang pinoproblema natin. Kaya nararapat lamang na ang Fabunan Doctors ay maprotektahan natin. So yun po muna ang update ko sa inyo sa Fabunan Doctors, sa kanilang FAI at kung ano na po bang nangyari. Magkakausap na kaya silang dalawa ni Doc Willie at ni Pangulong Duterte? Well, ipanalangin po natin lahat ng mangyari yun mga kapatid. At sana po magtagumpay ang test na gaganapin. Well, I have no doubt. Dahil noon pa po proven na safe and effective ang FAI na to, kaya confident po ako. Basta iwas sabotahe lang. Sana kung magkakaroon ng test o magkoconduct ng test, sana sila lang ang hahawak sa pasyente at magtuturok sa pasyente. Wala na hong iba. Para iwas sabotahe. Kasi mahirap na. Malay natin, lagyan ng ibang gamot yun na nakamamatay. E di napahamak yung FAI. At pati yung pasyenteng itetest. Di ba? Pero wag po kayong mag-alala. Dahil ilang dekada na pong proven na safe and effective ang FAI na to. Kaya naman confident ako na sila po talaga ang solusyon sa COVID-19 problem ng bansang ito. Actually, di lang ng bansang ito, kundi ng buong mundo. Siyempre, bago tayo magtapos, shoutout muna kina Dr. Willie Fabunan and family, kay Sir Cesar Fabunan, kina Sir Mario Marcos, kina Sir JD, kina Sir Ray, kay Mrs. Rio, sa makukulit na B5, na sina Irben, Jason, Darrell at Ian, at syempre shoutout kina Senator Bongo, kay PCOO Secretary Martin Andanar, kay PCOO Director Pebbles Duque, at syempre shoutout sa mahal na Pangulo. Maraming salamat at mabuhay po kayo.